Kumusta ka? May pinadala ka ngang mga material at medyo ibang anggulo yung pagtingin sa misyon, 'di ba? Oo nga eh. Hindi lang daw siya parang listahan lang ng mga gagawin, mas parang isang buong pamumuhay na ang goal is salamin yung, ano nga ba yun? Kaluwalhatian ng Diyos. Tama? Malaki tong shift, parang mula sa focus lang sa mga activities, papunta sa pagiging ikaw mismo yung salamin ng kanyang katangian. Pag-usapan natin to ng masinsinan. Eksakto. At yan yung pinakapuso nung tinatawag na doxological mission. Yung ideya na yung mission mismo, yung paraan ng paggawa mo, nagiging pagsamba na rin. Okay. Pagsamba. Oo. Kasi binabago nito yung sukatan ng tagumpay. Hindi na lang yung bilang ng nagawa mo o, alam mo na, conversions. Hindi na numbers game. Hindi na. Mas tinitingnan kung gaano kalinaw na nakikita yung karakter ng Diyos, pag-ibig niya, katarungan, awa, katotohanan, karunungan, pati kapangyarihan. Sa lahat talaga. Sa buong buhay mo. Mula transactional, nagiging transformational. Yun nga na. Transformational na presensya. Interesting. So, ibig sabihin, hindi lang ito para sa mga nasa mission field in the traditional sense, yung mga nasa malayong lugar. Hindi lang. Paano to nangyayari sa, alam mo na, pang-araw-araw? Sa opisina, sa bahay, sa community? At saka, nabanggit doon yung, lakas daw ng pagkukwento. Oo. Napakahalaga niyan. Yung storytelling. Bakit daw? Kasi yung pag-share mo ng sarili mong kwento, yung mga totoo mong pinagdaanan, yung mga pagsubok, paglago, pati mga pagkakamali tapos pagbangon mo. Yung mga hindi perpekto. Exactly. Yung hindi perpekto. Parang nagiging modernong talinghaga, di ba? Nakaka-create ng tunay na connection kasi hindi yung perfect picture yung pinapakita mo. Mas relatable? Oo. Nakikita nila, kumikilos pala ang Diyos kahit sa ganitong ordinaryong buhay. Mas madali nilang makita yung sarili nila doon. At syempre, kasama pa rin yung mga kwento sa kasulatan, pero importante na maikwento mo yun sa paraang malapit sa kultura nila. Hindi yung parang lecture. Gets ko. At hindi lang sa salita, kundi sa gawarin mismo. Kahit yung mga parang ordinaryong bagay lang. Oo. Halimbawa, yung trabaho ko bilang writer o yung pagiging engineer ng iba. Yung pag-aalaga lang sa pamilya, paano yung nagiging misyon? Oo, diyan napapasok yung holistic engagement, yung buong buhay mo. Walang gawain na masyadong secular para hindi maging lugar ng misyon. Okay. Halimbawa, yung pagtuturo mo ng may pasensya o yung pagtatrabaho mo ng may integridad kahit walang boss na nakikita. Yung pagiging tapat. Oo. Yung pag-aalaga mo sa may sakit ng may tunay na malasakit, pati yung pagpapatakbo ng negosyo na patas ka sa empleyado, sa customer, lahat yan pwedeng maging akto ng pagsamba. Kung may intensyon. Yun, kung may intensyon. Ang tanong lagi, anong katangian ng Diyos ang maipapakita sa paraan ng paggawa ko nito? Makikita kaya yung katarungan niya sa business ko, yung awa niya sa pagtrato ko sa nagkamali, yung katapatan niya sa pagtupad ko ng usapan? Maganda yung holistic approach. Pero, teka, may nabanggit din doon sa mga material na parang mga pitfalls, mga patibong o pagkakamali. Oo, meron talaga. Ano-ano yun? Kasi parang mahalagang mabantayan to para hindi masayang yung effort or worse, baka makasakit pa. Totoo yan. Dapat mapagbantay tayo. Una na dyan yung ethnocentrism. Ano yun? Yung parang Yung pag-iisip mo na mas magaling yung kultura mo kaysa sa iba. delikado yan kasi pwedeng mag-lead sa pagmamaliit, hindi pag-unawa sa iba, harang sa tunay na koneksyon. Okay, gets. Ano pa? Pangalawa, yung sobrang focus sa quantifiable results. Yung nahuhumaling ka sa bilang, ilan umattend, ilan nag-convert, ilang project natapos, imbes na dun sa lalim ng pagbabago sa buhay ng tao, sa community. Yung quality over quantity. Parang ganon. Tapos, pangatlo, yung spiritual colonialism. Ito yung, halimbawa, ipipilit mo yung style ng worship nyo o yung church structure nyo sa ibang kultura, na parang yun lang ang tama.
Imbes na hayaan silang... Hayaan silang madiscover yung pananampalataya sa paraang angkop sa kanila. At panghuli, yung medyo common, yung savior complex. Yung pakihamdam na ikaw ang bida. Oo, ikaw ang tagapagligtas, naghahanap ka ng papuri, ng recognition. Sa lahat ng ito, ang peligro, nawawala yung sentro. Dapat ang Diyos, hindi ikaw, hindi yung kultura mo. Malinaw yung mga panginib na yan. So, kung ganon, paano natin masisiguro na buo at tama yung approach sa misyon? Paano maiiwasan yung mga yan? Dito, ngayon pumapasok yung parang framework na nabanggit din dyan sa sources mo. Para siyang gabay para maging holistic at makaiwas sa pitfalls. Tatlong mahalagang bagay na magkakakonekta. Okay, ano yung tatlo? Una, yung pagpapahayag or declaring. Ito yung pagsasabi ng katotohanan ng Ebanghelyo. Kasama dito yung pagkukwento, personal man, o galing sa kasulatan. Importante to. Siyempre. Pero hindi sapat na ito lang. Kailangan yung pangalawa, pagpapakita or displaying. Ito yung pagsasabuhay mo ng karakter ng Diyos. Dito nakikita yung pag-ibig niya, katarungan, awa, pasensya, sa mga kilos mo, sa desisyon mo, araw-araw. Ito yung nagpapatutuo sa sinasabi mo. Yung walk the talk. Yun. At ang pangatlo, paggawa or demonstrating. Ito yung mga konkreto mong aksyon. Paglilingkod, pagtulong, pagtataguyod ng katarungan, pagmamalasakit sa mga marginalized, yung practical na pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Okay, so hindi pwedeng isa lang dyan, dapat sabay-sabay. Yung sinasabi mo, declaring, yung pagkatao mo, displaying, at yung ginagawa mo, demonstrating. Parang triangle sila. Oo, parang ganun nga. Magkakaugnay. Pag kumpleto yung tatlo, mas nasasalamin yung kaluwalhatian ng Diyos. Tapos mas maiiwasan yung mga pagkakamali tulad ng pagiging self-centered o insensitive sa iba. Tama. Kasi nagpapatibay sila sa isa't isa. Kung puro ka lang salita, pero walang nakikita sa buhay mo, displaying, o gawa mo, demonstrating, wala ring bigat, di ba? Oo nga, empty. At kung puro ka lang gawa, demonstrating, pero hindi mo na ikokonekta sa pinanggagalingan, declaring, baka makatulong ka nga, pero hindi nila lubos maiintindihan yung bakit mo ginagawa. Makes sense. Kaya yung tunay na hamon talaga para sa'yo, para sa ating lahat, ay hindi lang kung paano mo gagawin yung misyon, kundi kung paano ka mismong magiging misyon. Maging misyon. Oo, isang buhay na refleksyon ng kaluwalhatian ng Diyos, araw-araw, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Grabe, ang lalim niyan. At siguro bilang pangwakas na hamon sa'yo na nakikinig, iwan namin sa'yo itong tanong para pagnilayan mo. Sa sitwasyon mo ngayon, sa pamilya mo, sa trabaho, sa mga kaibigan mo, sa community mo, anong isang maliit lang pero intentional na hakbang ang kaya mong simulang gawin, siguro bukas, para sadyaing ipakita or isalamin yung isa sa mga katangian yon ng Diyos? Pag-ibig man yan, katarungan, awa o katotohanan sa isang taong makakasalamuha mo.